Megan! Tara, maglaro tayo! Yuck! Ew! Ayokong makipaglaro sa mga pulubi! Umalis ka nga dito! Grabe ka naman sa akin, Megan! Hindi naman ako pulubi! Pulubi ka, pulubi! Ang baho-baho mo nga, oh! Sabi ni Papa Marco, mabait ka, hindi naman pala! Huwag mga tawagin Papa yung daddy ko kasi di tayo magkapatid! Hindi! Magkapatid kaya tayo! Yuck! Hindi, no! Hindi kita kapatid! Mami! Dumi-dumi ng kamay ko. Mami! Teka, si Megan ba yun? Mami! Si Junjun! Oh, bakit ka umiyak, Megan? Si Junjun kasi, Mami! Inaaway ako! Ano? Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Ikaw ang bata ka. Huwag na huwag mong sasaktan yung anak ko. Kung hindi, malilintigan ka sa akin. Hindi ko po sinaktan si Megan. Umiyak po siya kasi sinabi ko lang naman po na magkapatid po kami. Mami, di ba hindi naman po kami magkapatid? At talagang hindi talaga kayo magkapatid. Ikaw, mayaman, siya pulubi. At isa pa, wala kang lugar dito sa pamamahay namin. Wala naman po akong sinasabi. Oh, andyan pala kayo. Anong meron? Hoy Marco, yung anak mong pulubi, pagsabihin mo yan na wag na sasaktan yung anak ko. Hoy Valerie, magdahan-dahan ka nga sa pananalita mo. Hindi pulubi si Junjun. Itatawag ka sa kanya, napulot mo lang naman siya sa basurahan. Ewan ko ba sa'yo Marco, bakit ka pumapatol sa mga babaeng hampas lupa? Valerie, ano ba? Tama na! O anak, eto na yung lunchbox mo ha. Ah, thank you po, Mami. Ah, sino po maghahatid sa akin sa school? Ako maghahatid sa'yo, Megan. Talaga, Daddy? Yay! Buti naman naisipan mong ihatid yung anak mo. Lagi ka na lang kasi dyan busy sa trabaho mo. Siyempre naman, Valerie. Kailangan ko rin makabawi sa anak natin. Aba dapat lang. O sige, ihatid mo na yung anak ko. O ano pang hinihintay mo, Megan? Sumakay ka na. Malilate ka na sa school. Ah, sige po, Daddy. Ah, Yaya, pakilagay niyo ng bag ko sa likod ng kotse. Ah, sige po, Ma'am Megan. Ah, sige po. Thank you. Pakibilisan na lang. Buti pa si Megan, pumapasok na ng school. Ako kailan kaya ako papasok ng school? Pangarap ko kasi yun. Hoy! Anong sinisilip-silip mo dyan? Ah, gusto mo mag-aral, no? Opo, gusto ko po mag-aral. Isang beses lang po ako nakapag-aral. Tapos, ang dami ko po ng award. Ang taas naman ng pangarap mo. Kahit kailan, hindi ka makakapag-aral sa school ni Megan kasi pangmayaman lang yun. Doon ka mag-aral sa squatter area nyo. Hindi naman po ako nangangarap sa school nila, Megan. Kasi alam ko po yung school ni Megan, mamahaling school po yon. Sa akin lang po, mag-aral po ako. Kahit saang school, okay na po yun sa akin. Hindi ka bagay mag-aral. Ang bagay sa'yo, ang pagsilbihan kami. O ito! Ano po? Ano pong gagawin ko dito? Ang sabi po ni Papa, bawal daw po ako magtrabaho dito. Naniwala ka naman doon. Ito ang tatandaan mo, ako yung boss dito. At lahat ng utos ko ay susundin mo. Oo nga po eh. Naniwala po ako sa sinabi niya na mababait daw kayo. Hindi po pala. O sige po, gagawin ko na po lahat ng inutos nyo. Bastos kang bata ka. Sana hindi ka na lang Ah, namatay. yan ba yung mami mo? Oo Megan. Ito yung mami ko. Parehas pala kayo, no? Parehas kayong pulubi! Grabe ka naman Megan sa amin. Oo, mahirap lang kami. Pero pinalaki ako ng inay ko na mabuti ang loob. Hindi katulad niya, mayaman nga.
Masama naman ang ugali. Aanhin mo yung mabuting loob. Eh kung mahirap ka naman, umalis ka nga dito sa pamamahay namin. Doon ka na babagay sa basurahan. Megan, tama na nga yan. Dapat ituring mong kapatid si Junjun. No, Daddy! Kahit kailan, hindi ko yun matatanggap bilang isang kapatid si Junjun! Hoy Megan, bastos ka, sumasagot ka na. Papa, pwede po bang umalis na lang ako dito? Mas gugustuhin ko pa pong maging palaboy kaysa tumira dito. Hindi anak, dito ka lang. Magiging okay din kayo ng kapatid mo. Wow, Junjun! Ang bait-bait mo ngayon ha! Anong nakain mo at naguhugas ka dyan ng plato? Lagi naman ako naguhugas dito at saka pinalaki ako ng inay na marunong maghugas. Ganyan talaga pag pinalaking mahirap. Okay lang na maging mahirap basta hindi maging katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Alam mo na yun kung ano. Daddy! Mommy! O bakit Megan? Bakit ka umiiyak? Si Junjun po! Inaaway ako! Hindi ko po siya inaaway. Hindi ko po alam kung bakit siya umiiyak. Maghuhugas lang naman po ako ng plato dito. Oh, hindi naman pala Megan eh. Ikaw Megan, huwag mo akong inaarte-artehan. Alam ko na yung ugali mo. Manda ka talaga sa akin, Junjun. Ano Marco? Kinakampihan mo na yung anak mo sa labas? Wala akong kinakampihan, Valerie. Baka nakakalimutan mo Marco, sampid lang yung anak mo dito. Baka nakakalimutan mo rin, Valerie, na may mas karapatan siya dito kaysa sa'yo. Ha? Ano? Hindi yan maaari. Wala siyang karapatan dito. Wala! Megan, ano gagawin natin? Paano natin ililigtas si Jael at si Chichay? Hindi ko rin alam, Valerie. Ano bang gagawin natin? Ay, kung gamitin na lang kayo natin ating mga brilyante para maligtas natin sila. Valerie, di ba sabi ng ating inang Rina na wag nating gagamitin ang ating mga brilyante? Baka mapahamak pa tayo. Eh anong gagawin natin? Nasa panganib sila. Kailangan nila ng tulong natin. Pero Valerie, yan ang unang kautos-utusan ng ating ilang Reyna na wag nating gagamitin ang ating mga brilyante dahil hindi pa tayo bihasa sa paggamit nito. Pero Megan, wala na tayong ibang pagpipilian kundi gamitin natin ito. Valerie! Ba't mo nilabas ang iyong brilyante? Baka may makikita sa atin! Megan, wala na tayong oras. Kailangan na natin tulungan ating mga kapatid. Megan? Sige na nga! Sana hindi malaman ng ating inang Reyna na nilabas natin ang ating mga brilyante! Ayan, tara na. Utusan na natin ating mga brilyante para matagpuan natin sila. O sige! Brilyante ng lupa! Inuutusan kitang ituro mo sa amin yung daan papunta kina Chichay at Jelly! Ayan na, gumagana na.